Oh, gikapoy ka? Ayaw sa bunal ra. Ipagpatuloy na natin ang part 4 ng pag-overhaul ng 3512 Caterpillar engine. Doon sa part 3 ay makikita natin ang pagsukat, pagkabit ng ating piston ring at saka piston at liner. Natagalan tong part 4 mga boss kasi nagkaroon ako ng depression at anxiety. Nagkaroon kasi ako ng violation 2 buwan nang nakaraan. Inisip ko kung ipagpatuloy ko pa ba tong pagbablog or hindi na. Kung kayo ang tatanungin mga boss, abante lang ba ako? Well anyways, dito sa part 4 ay makikita na natin ang pagkabit ng ating cylinder head, pagkuha ng tapit at pagtesting ng ating makina and si trial. Medyo mataas-taas pala tong video na to, kaya kung wala kang hilig sa mga mechanical works, skip up mo na lang ang video. So dahil sa kompleto recados ng ating cylinder head ay maghahasa na tayo mga boss. Simula sa course patungo sa fine na grinding compound ng ating tirada. Madalian lang to mga boss kasi nagmamadali na rin kami dito. Ilang araw na kasi itong nakatambay, kaya ginamitan na namin ng electric handrail. So kung sa tingin mo ay malaki na ang dinaanan ng ating pag-grind, ay magagamit na tayo ng lapis. Ito yung pag-testing natin sa setting ng ating valve set at valve. So kung ang lahat ng lapis nating sinulat doon sa ating valve set mga boss ay ma-erase yun, sa time na iikutin tong ating valve ay okay na yung setting ng ating pag-valve lapping. So old school lang ang diskarte na to. Pero kung hindi pa ma-erase, ay nako, balik ka muna sa pag-grind. Well anyways, ipa-final pa naman natin to gamit ang hydro testing. So pagkatapos mag-lapping ay hugasan tong maigi mga boss. Bugahan ng aire para matanggal ang mga grinding compound. Ngayon ay maglalagay naman kami ng bagong valve seal, bago ang valve guide, bago ang valve stem at bago ang valve set nito. So sa punto na to mga boss ay kakabit na natin ang ating mga valve spring at valve lock. Medyo matigas ding itulak ang spring na to kasi dalawa, pero yakang-yaka lang yan mga boss kasi meron tayong freezer. So marunong naman kayo nito kaya direct to the point na tayo. So, sa punto na to ay palupaluin na natin ito ng rubber mallet para mag-setting ng todo ang valve lock sa kanyang groove. Pagkatapos mga boss ay ikabit na namin itong tinatawag na valve lifter. So meron din niyang mga markings, so madali lang itong ikabit mga boss. At dahil sa nagmamadali na talaga kami ay kinabit na namin ang injector dito. Medyo matagal-tagal ning hinihintay namin ang pagkakataon na to mga boss kasi matagal dumating tong cylinder head na bago. Kung nakita nyo ang part 1, nagkaroon ng crack ang cylinder head kaya pinalitan ito. Tanghali na pala mga boss at medyo mainit ang panahon kaya ito, nagutom ako, kain muna tayo. Pagkatapos nakalimutan ko palang mag-pray. Ano ka ba boss? Hungit muna bago ampo. Pagpasensyahan nyo na, gutom talaga ako niyan mga boss. So after kumain ay dinala na namin ang cylinder head dito sa engine room at ready na yan isalpak sa ating block. So direct buhat na to mga boss. Kailangan kasi na makabalik na sa operation tong aming unit kaya nagmamadali na kami dito. Take note ko pala sa inyo na kailangan i-check nyo maigi ang ating cylinder head gasket. So nalagyan nyo pala to kanina. Sa punto na to ay pinaslak na ang 8 nating cylinder head bolt. Medyo robo na talaga mga kamay namin dito, nagpinintsingay na. So bago pala ang lahat, ikabit muna natin tong ating linkage sa ating fuel rack dito sa ating injector kasi hindi to makabit mga boss kung lagyan na natin ng cylinder head bolt dito sa isa. So madali lang naman to ikabit. Kailangan lang natin gumamit ng 10mm na yabi. So pagkatapos may kabit ay ilagay na natin tong isang bolt para mas swabe na talaga ang lahat. And i-hand-tight muna natin lahat ng mga bolt sa ating head. So sa punto na to ay siniting ko na ang ating torque wrench sa kanyang tamang torque. 310 foot-pounds pala ang torque ng head bolt dito mga boss. So kailangan hatiin natin sa tatlo ang 310 foot-pounds. X pattern and sequence ng ating pagto-torque dito mga boss. Hindi ko na pala to ginamitan ng degree torquing. Itong 310 foot-pounds ay medyo matigas na kaya dalawa kami naghihigpit dito mga boss. Actually kaya ko naman itong mag-isa pero ayoko kasi mahirapan ako. Pagkatapos nito pamao lang sobra. So ilagay na natin ang guard ng ating rocker arm, lagyan ng gasket at meron niyang o-ring. Pagkatapos ay salpak na natin ang ating mga push rod para malagay na natin ang ating rocker arm. 3 push rod to mga boss. And then ilagay na din natin ang ating air valve bridge sa intake at saka exhaust. Ito yung ating exhaust mga boss no. Napakita ko muna sa inyo. Ito yung pinutol natin na guide sa ating valve bridge sa exhaust kasi floating na ang type ng head na to mga boss. Ngayon ay salpak na natin ang 3 mga rocker arm, exhaust, tapos injector, and then intake na rocker arm. So ayan, naikabit na siya mga boss. So kailangan na natin tong i-torque. Ang ulo pala ng bolt dito ay 13mm. So ang torque niya mga boss ay 80 foot-pounds. Beam type or espada ang gamit natin na torque wrench. Kasi ito yung available natin na torque sa pangmaliit na mga bolt. At this moment mga boss ay tapos na ko na tong ipinaikot ang flywheel para magtatapit na tayo sa ating mga rocker arm. So unahin natin dito ang ating intake mga boss no. So ikot-ikotin natin ang mga push rod kung magalaw ba siya. So kailangan both close ang dalawang valve, intake at saka exhaust.
exhaust. So tignan naman natin ang mga cam nose ng ating intake at saka exhaust. Kailangan hindi nakatukod ang cam nose nito sa cam lobe, pero parang nakabeginning to power na tong ating piston nito mga boss, kasi nakatukod na ang cam nose ng ating injector. Pero walang problema yan, pwede pa rin yan nating kuna ng valve tappet mga boss or valve lash. Basta nakapuli close lang or totally close talaga ang ating barbula mga boss, ay pwede nating adjust ang ating mga tappet. The same procedure lang sa 2 turns method sa pag-adjust ng ating mga valve clearance. So ilan ba ang clearance ng mga valve nito mga boss, no? So sa intake ay 0.20 at saka sa exhaust naman ay 0.50 millimeters pa ito mga boss. So ngayon ay kinabit na namin lahat ng accessories, pati na tong fuel lines at itong mga gauge natin mga boss, kasi tinanggal to natin sa part 1. So sa mga hindi pa nakakaalam, itong cylinder number 5 lang pala ang aming binaklas at in-overhaul. So after nun mga boss ay nag-prime na tayo para makatesting na tayo sa ating makina. So medyo may ingay-ingay pa ang unang andar nito mga boss, kasi nga nagsusulit pa yung fuel natin. So ang una nating i-check ay ang ating engine oil pressure gauge, kasi yan yung pinaka-importante sa lahat sa unang andar ng ating makina. Tapos itong fuel pressure gauge, and then isunod na ang lahat, at saka itong ating tachometer or RPM, para makasigurado talaga na aabot ang lubrication sa ating rocker arm. Ay binuksan na namin itong ating engine valve cover. So far so good, idle RPM, ang lakas ng ating engine oil sa rocker arm mga boss. So baka nagtataka kayo mga boss kung bakit hindi ko kinuna ng height ang ating injector, kasi wala kaming available na dial gauge or injector height gauge. So wag kayo mag-alala, balang araw magkakaroon din kami niyan. So shoutout pala sa dalawang to, si Wheeler at sa Segundo. And then shoutout na rin sa lahat ng aking mga followers na sumusuporta since day 1 sa aking pagbablog. Alright, si Trial. So habang nagsistrial kami ay shoutout ko lahat ng nagpa-shoutout sa akin. So kung gusto mo ring may shoutout kita, please comment, like, and subscribe. So ito pala yung channeling area papasok sa puerto namin mga boss, no? So marami palang barko dito at marami ding dry dockan. Meron ding mga fishing boat dito mga boss, at meron ding mga nakabara na barko. So sana ay meron kayong kunting natutunan kahit papano sa ating vlog ngayon mga boss. So maraming salamat sa suporta, ingat sa biyahe, amping!